Ako nga pala si Maxine. I'm on my late 20s, isang corporate slave na aminadong may pagkatanga pagdating sa usaping pag-ibig. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'm in a relationship. A very complicated one. Well, maybe hindi naman talaga ganong ka-complicated. Ako lang ang nagpapagulo ng lahat. I had a boyfriend kasi, si Kennedy. Na-meet ko siya nung college and agad kami nagkagustuhan hanggang sa naging kami na nga. Nasustain namin ang relationship namin hanggang sa makapagtapos kami at makahanap ng trabaho. 8 years ang tinagal namin bago kami nag-break ng dahil sa third party. Meron siyang ibang babaeng nakakalandian at ang masakit pa doon, nag-umpisa silang maging flightmates bago pa kami magkakilala ni Kennedy. Nawalan sila ng communication at ngayon na lang ulit binubuhay ang connection nila kung kailan nandito na ako. Kung kailan nasa buhay na ako ni Kennedy. Ang lagay tuloy parang ako pa ang hadlang sa love story nilang dalawa. Ay, teka, check nga to. Ang ganda naman ang post na to. Wow, ang ganda ng video na to ah. Hoy, ano yung tinitingnan mo sa phone? Wala. Nag-i-scroll lang ako ng kung ano-ano. Hwe, di nga. Baka mamaya may ine-stock ka ng ex dyan. Lo, imbento ka naman. Ay, si Jonah siguro to. Teka, buksan ko yung pinto. Hello! Oh, anyari sa'yo? Ba't ngayon ka lang? Ay nako, as usual. Ano pa nga ba? Eh di sobrang traffic na naman. Ay busy sa cellphone ng lola mo. Diyos ko, kanina ko pa nga sinasabihan yan eh. Ay bakit? May hinihintay na chat? Tanong mo dyan. Hoy babae, ano, wag mong sabihing umaasa ka pa rin sa manulokong yun ah. Lo, hindi no. Pag nagsa-cellphone, siya agad yung hinihintay. Ay siguraduhin mo lang. Baka mamaya konting suyo lang sa'yo bumigay ka na naman agad. Pero ang tanong, kinukulit ka pa ba nung Kennedy na yon? Nagte-text pa rin. What? Hindi mo pa rin binablock yung number niya? Blinak ko na siya sa FB pero hindi sa phone. At saka, alam nyo, useless din naman kung ibablock ko siya kasi alam naman niya yung address namin at nakakapunta naman siya sa bahay anytime niyang gustuhin. So, kinakausap mo pa siya? Pag pumupunta siya sa bahay. My God, Maximina. Gaano kadalas naman siya pumupunta sa inyo? Mga once a week lang naman. We, mamatay? Minsan twice a week. At ine-entertain mo naman. Anong gagawin ko? Tao naman siyang pumunta sa bahay para makiusap. Diyos mio naman, Maxine. Nakalimutan mo na ba yung ginawa niyang panluloko sa'yo? Nakipaglandian siya sa iba kahit kayo pa. Ano? Amnesia lang ang peg? At take note ha, matagal na niya palang nakalandian yung Trisha na yon bago pa naging kayo. Ang lagay tuloy parang ikaw pa yung hadlang sa love story nilang dalawa. Oo na, alam ko naman yan. Hindi ko naman nakakalimutan no. Bakit kinakausap mo pa rin? May balak kang balikan, no? Sus, wala no. Alam niyo ang dami niyong sinasabi. Akala ko ba magmo-movie marathon tayo? Isa lang yun na yung movie nang maumpisahan na yan. Oh, paano? Chat-chat na lang si JC. Sige, nandito na rin ako sa tapat ng bahay namin. Okay, bye. Ay, oo nga pala. Wala nga palang tao sa bahay ngayon. Umalis nga pala silang lahat. Nasaan na ba yung susi ko? Maxine? Ay pusa! Diyos ko, ba't bigla-bigla ka nalang lumilitaw kung kailan gabi na? Sorry. Ay, kanina ka pa rito? Hinihintay talaga kita. Bakit? Gabi na. Wala naman. Namiss lang kita. Ay, gabi na Kennedy.
hindi na kita pwedeng i-entertain. Next time na lang ha. Maxine, wait! May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Kennedy, huy! Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Maxine, alam ko matagal mo nang gusto mangyari to. Di ba pangarap mo to na maikasal tayo? Ha? Maxine, pakasalan mo ako. Magpakasal na tayo. Ituloy na natin yung mga plano natin. Kennedy, wala na tayong kailangang ituloy kasi matagal na tayong wala. Niloko mo ko, di ba? Nakipaglandian ka sa iba habang tayo pa. Oo, pero ikaw naman yung mahal ko, Maxine eh. Yung sa amin ni Trish, landian lang yun at alam ko mali ako dun. Kaya please, balikan mo na ako. Ay, no. Maxine, please naman oh. Kung kinakailangan na manligo ulit ako sa'yo gaya ng ginawa ko dati, gagawin ko. Wala naman ako ibang gustong makatuluyan kundi ikaw eh. Ay, pagod na ako, Kennedy. At gabi na. Kaya please lang, hayaan mo na ako magpahinga. Maxine, hanggang ngayon kasi hindi mo pa rin tinatanggap yung sorry ko eh. Malamang, sinaktan mo ako eh. Anong gusto mo? Lolokohin mo ko tapos papatawarin kita ng ganun-ganun lang? Tatakpan mo ng proposal yung ginawa mong mali? Buti sana kung naghanap ka man lang ng magandang tiyempo, kaso hindi eh. Bigla-bigla ka na lang nagpakita sa bakuran namin ng may hawak na singsing, thinking na papayag akong magpakasal sa'yo. Pero di ba matagal na natin gusto to? Naghihintay na lang tayo ng tamang panahon, di ba? Noon yon, Kennedy. Noong tayo pa. Noong hindi mo pa ako niloloko. Noong buong-buo pa yung tiwala ko sa'yo at nung nangangarap pa ako na bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi ngayong wala na tayo. Hindi ngayong alam ko na may nilalandi kang iba. Ay, excuse me, papasok na ako. Wait lang. Maxine! Maxine! Si Kennedy ang kauna-unahang official boyfriend ko. Nagkaroon ako ng mangilang-nilang heartaches bago siya dumating sa buhay ko. Kaya akala ko talaga, siya na yung one true love ko after all the pains I've been through. Siya ang lalaking pinakamamahal ko sa lahat. Kaya sobrang sakit at panghihinayang ang naramdaman ko nung nalaman ko ang tungkol sa kanila ni Trisha. Nung sariwa pa ang lahat hindi ko muna kinausap si Kennedy ng ilang buwan. Pero dahil hindi siya tumigil sa panunuyo at pagmamakaawa, unti-unti rin akong lumambot at pinakinggan siya. Pero ang hindi ko inaasahan yung bigla na lang siyang mag-aalok ng kasal, na yung hindi pa naman kami nagkakabalikan. Totoong pinangarap ko ang maikasal kay Kennedy. Sa edad kong to wala rin naman akong nakikitang ibang mamahalin pa kundi siya lang. At palagi kong naiisip na wala na siguro akong ibang makikilala pa. Kung meron man, nakakapagod na rin magsimula ulit sa umpisa. Kaya matapos ang ilang buwan ng pangunit ni Kennedy, tinanggap ko rin ang proposal niya at kumapit ako sa pangako niyang kakalimutan na niya si Trisha. Mahal? Mahal? Mahal, bakit? Tikman mo nga tong luto ko kung sakto lang yung timpla. Okay, wait lang. Sige nga, patikim. Eto oh. Okay na okay, mahal. Sure? O sige, mamaya-maya magsasandok na rin ako para makakain na tayo. Okay. Nga pala, ano masasabi mo dito sa forma ko na to, mahal? Maganda. Bakit? Para saan? Bukas. Di ba nga may date tayo? Oo nga pala. Teka, mukhang may bago kang sapatos ah. Oo, mahal. Nagkabigay na ng performance bonus kaya may pambili na. Kaya pala. Maganda. Talaga? Okay na sa'yo itong forma ko? Oo, kahit ano namang isuot mo okay na okay sa akin eh. Yan ang gustong gusto ko sa'yo Dead na dead ka pa rin sa akin hanggang ngayon
Asa, magbihis ka na lang ng pambahay at makakain na tayo. Okay. Mahal? Tapos na akong maligo. Ikaw naman. Sandali lang, mahal. Wala na pala tayong mineral water. Bibili muna ako saglit, ha? Hindi ba pwedeng mamaya na lang yan pag uwi natin? Baka magsara na yung water station mamaya. Ay, oo nga pala. Mahal, saglit lang to. Babalik din ako kagad. Okay, bilisan mo ha. Baka mali tayo sa reservation natin. Yap, mabilis lang to, love. Promise. Ay, maglilipat pa pala ng laman ng wallet. Teka nga. Ang kapal naman nitong wallet ni Kennedy. Ano bang mga laman nito? Teka. Ticket sa bus, membership card, resibo ng credit card? Wala namang credit card yun ah. Trisha? Bakit nakapangalan kay Trisha tong credit card? Last week lang? Ibig sabihin, nagkikita pa pala sila ni Trisha? Sinasabi ko na nga ba eh. Ang bigat. O mahal, bakit nakaupo ka lang dyan sa sofa? Hindi ka pa ba mag-aayos? Saan mo nga ulit binili yung sapatos mo? Sa mall. Bakit? Saan ka kumuha ng pambili mo? Sa bonus. Di ba sabi ko na ipamigay na yung bonus namin? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Teka, bakit ba ganyan mga tanungan mo? Ano tong resibo ng credit card na to? Ayan oh, nakalagay yung pangalan ng store ng mga sapatos. At bakit nakapangalan kay Trisha yung credit card na yan, ha? Bakit? Huwag mo sabihin nagkikita pa rin kayo. Huwag mong sabihin may namamagitan pa rin sa inyo. Ano, Kennedy? Sumagot ka! Oo. Nagkikita pa rin kami pero wala namang namamagitan sa amin. Friends na lang kami. Friends? Binigyan ka ng sapatos na branded tapos friends? Sinong niloko mo? Oo nga, magkaibigan lang talaga kami. Bakit? Hindi ba pwedeng magbigayan ng gamit yung magkaibigan? Huwag mo na masyadong isipin yun. Masisira lang yung date natin eh. Sige na, mag-ayos ka na at maliligo naman ako. Hindi. Hindi na matutuloy yung lakad natin. Ha? Bakit? Dahil lang sa resibo ng sapatos? Hindi lang yun yung pinag-uusapan dito, Kennedy. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka na makikipagkita kay Trisha? Mahal naman eh. Sayang din naman kasi yung sapatos na ibibigay niya kung hindi ako papayag na makipagkita, di ba? Pwes, sa kanya ka na lang ulit makipagkita. Total naman, mukhang hindi mo na kayang tuparin yung pangako mo sa akin. Paksin naman eh. Kennedy, pumayag na akong magpauto sa'yo ng ilang beses. Patunayan mo naman na worth it yung pagpapakatanga ko sa'yo. Hindi yung ganito paulit-ulit mo na lang akong niloloko. Maxine. Alam mo, yung unang panloloko mo pa lang sa akin, ang sakit-sakit na eh. Halos hindi ko nakayanin. Gabi-gabi akong umiiyak. Naaawa sa sarili ko. Halos ikamatay ko yun, Kennedy. Tapos uulitin mo lang. Hindi ka pa nakontento sa isang beses na pananakit mo sa akin? Ilang beses mo ba ako balak saktan? Ilang beses mo ba akong kayang saktan? Kasi sa akin, sapat na yung isa. Pero dahil inulit mo pa, pasensyahan na lang. Pero huli mo na yan.
walang salitang makakatumba sa sakit na naramdaman ko noong nalaman kong nilokon na naman ako ni Kennedy. Seryoso, para akong namatay. Wala akong pakiramdam, walang ganang mabuhay, walang kahit ano. Palagi akong tulala at hindi umuusad ang buhay ko. Pakiramdam ko ay araw-araw akong na-stuck sa isang malaking kwarto na walang pinto, walang bintana, walang ilaw, walang hangin. Tumigil ang lahat sa buhay ko. Ang hindi lang huminto noon ay yung sakit. Yung mga tanong sa utak ko kung bakit niya nagawang lukohin at saktan ako ulit. Bakit ba may mga taong ganun gagamit ng isang grand gesture gaya ng proposal para pagtakpan ang kasalanan nila? Paniniwalain ka na mahal ka nila at handa silang magbago. Tapos ikaw naman tong si Panga, maniniwala at aasa na mananaig ang totoong pagmamahal. Only to end up crying and hurting again. Tuluyan na akong nababay kay Kennedy. Hindi ko siya kinausap, binlock ko siya sa social media accounts ko, nagpalit ako ng number, at lahat ng paraan para hindi niya ako makontak ulit ay ginawa ko. Sinikap kong itayo ang sarili ko. Nag-focus ako sa trabaho at sa hilig ko, ang pangongolekta at pagdodonate ng second-hand books. It was hard at the beginning pero sabi nga nila, fake it until you make it. Eventually, nakita ko na lang ang sarili ko na nag-e-enjoy na ulit sa mga bagay na ginagawa ko. Ay, nako. Ang hirap naman itong pinapagawa ng boss ko. Ay. Uy, si Bri. Hello, Bri? Hello, Maxine? Nandito na ako sa tapat ng pintuan ng office nyo. Dala ko yung mga books. Ay, sige. Puntahan kita dyan. Wait ha. Hi. Hi. Pumunta ka pa talaga dito sa floor namin. Pwede namang magkita na lang tayo sa lobby. Baka busy ka rin eh. Sayang naman yung time mo para mag-akit baba. Bakit ikaw? Hindi ka ba busy? Medyo busy rin naman pero para sa'yo may time ako. Sorry? I mean, para dito sa donations. Para sa donations may time ako. Okay. Bukas pala tuloy yung lakad natin. Bukas? Ay, shucks! Oo nga pala. Saturday na nga pala bukas, no? Sorry, nawala sa isip ko. Okay lang. Sige. I-chat ko na lang ulit yung coordinator ng event tapos babalitaan kita. Okay, so sabay na lang tayong pumunta doon? Yup. Alright. Update na lang. Bye, Maxine. See you. See you! Ay, grabe. Nakakapagod din pala. Daming pumunta sa event Hindi ko in-expect yun. Oo nga eh. Pero ito naman yung klase ng pagod na worth it. Sinabi mo pa. Ay, thank you pala sa pagsama mo sa akin ha. Buti na lang nandyan ka. At least hindi ako nagmukhang tanga na mag-isa lang dito sa donation drive na to. Wala yun. Pumupunta naman talaga ako sa mga gantong event eh. By the way, Maxine, may gagawin ka mamaya after ng event? Magkikita kami ng friends ko. Why? Ganun ba? Hindi, kasi, ayain sana kitang magmerienda. Pero okay lang kung may nakaset ka na pala na lakad. Naku, sayang. Gustong-gusto ko pa namang magpalibre ngayon. Next time na lang siguro. May lakad ka pala eh. Baka magtampo yung friends mo. I think next time na lang talaga. Pero thank you sa pag-aya sa akin ha. Sa susunod magsabi ka na lang ng mas maaga para ma-free up ko yung araw ko. Sure. Magsasabi na ako ahead of time. Ilulook forward ko yan. Asa na siya? Akala ko ba sinamahan ka niya sa event? Syempre umuwi na yung tao. Sinabi ko kasi magkikita tayo kaya hindi ko na napagbigyan yung invitation niya. Gaga, sana sinabi mo sa amin. Payag naman kami na makapag-date ka muna. We, Oo nga, hindi kami magtatampo. Promise. himala.
Hindi yata kayo kontra sa lalaki ngayon. Ini-stock na kasi namin yung si kuya mong Bri. Ha? And he seems to be a good guy. Truth. Grabe kayo. Na-mention ko lang ng isang beses sa inyo na stalk nyo na kaagad. Well, syempre, lahat ng lalaking papasok sa buhay mo, dapat dadaan sa amin. Ayaw na naming mabudol ka ulit sa taong mamahalin mo, no? Nakikipagkaibigan lang naman yung tao. Ang advance nyo namang mag-isip. Nakaw, maniwala ka sa amin. Gustong gusto ka nung Bri na yun. Diyan nag-uumpisa ang lahat sa friendship. Oo nga. Huwag ka nga ang magkunwari na hindi mo gets yung pagpaparamdam ni kuya mong boy. Alam din naman namin na type mo rin yung tao. Lo, Huwag mo na pakawalan yan, te. Palagay ko bagay naman kayo kasi pareho kayong mahilig sa books. Tapos, nagjo-join pa kayo sa mga donation drive. O see, meron na kayo agad mutual interest. Mutual feelings na lang ang kulang. che, paano kung mali pala tayo? Paano kung assuming lang talaga tayo at gusto lang makipagkaibigan ng isa? Ayang nega mo naman agad. Hindi naman sa nega. Syempre, nagpapakatotoo lang. Kasi mukhang botong-boto na kayo dun sa tao. Hindi pa nga tayo sure kung anong intensyon niya. Hay nako, basta ako, nararamdaman ko. Bri is the one. The only one and the best one for you. Let's see. Malalaman natin yan kapag mas nakilala ko na si Bri. At sana hindi kayo nagkamali ng akala sa kanya. Habang abala ko sa sarili ko at sa trabaho ko, nakilala ko nga si Bri. Actually, hindi ko alam na madalas na pala kaming magkasalubong dati pa. Nasa isang building lang kasi ang company na pinagtatrabahuhan namin. Nagkaroon na kami ng pagkakataon na mag-usap nung pareho kaming umattend ng donation drive na inorganize ng corporation na may-ari ng building kung saan kami nang work. At doon na nga nagsimula ang friendship naming dalawa. Walang halong pretension pero hindi talaga ako naghahanap ng any potential relationship at that time. Para sa akin, sariwa pa yung mga sugat na naiwan ni Kennedy and magiging unfair sa next na taong papasok sa buhay ko kung magmamadali ako. But Bryce such a gentleman. Hindi siya nagmadali na i-level up yung friendship namin. Kinalala niya muna ako ng mabuti bago mag-express ng special interest. And every time na maalala ko kung paano niya in-approach ang getting to know stage namin, lagi ako napapaisip na ganun dapat ang lahat ng dating stage. Slow, pero sure. Hindi nagmamadali, pero may sincere intention na kilalanin ka at alamin ang lahat ng tungkol sa'yo bago magtangkang pumasok sa isang committed relationship. Nagtuloy-tuloy ang pagiging close namin ni Bryce sa isa't isa. It's almost like we're dating but we're not. Walang ganun. We're seeing each other, nagkakatsa at nagtatawagan paminsan-minsan. But I made it clear to him na I'm not looking for a relationship. And he seemed okay naman with that setup. Kikilalanin lang muna namin ang isa't isa. Enjoy each other's company with no commitment muna. And later on, kapag fully healed na ako at kung magustuhan man namin ang isa't isa, then saka na lang namin pag-uusapan. Wala pa rin naman kaming communication ni Kennedy. And it's better that way. Ang bukod tanging nakakapagpaalala na lang sa akin ng past namin ay yung mga natitirang memories sa FB na hindi ko napura. Other than that, I'm doing a good job when it comes to moving on. Halos hindi ko na siya naaalala dahil most of the time, occupied na ako sa work at sa bago kong kaibigan na si Bri. Uy, salamat sa pagdalaw nyo ha. Kahit papaano may nakakausap ako dito. Kagabi pa ako bagot na bagot eh. Wala yun. Kumusta na ba si tita? Ayan, kailangan lang ng konting pahinga. Pasensya na ha. Hindi ko na siya gigisingin kasi kakainom lang niya ng gamot. Okay lang yun, ano ka ba?
Huwag kang mag-alala, Jo. Kung sakaling hindi pa kayo nakakalabas by tomorrow, dadaan ulit kami ni Maxine after ng work. Uy, no need na. Baka pagod pa kayo nun. Okay lang, nawawala naman yung pagod ko kapag kasama ko si Maxine eh. Ay, wow! Bumabanat si kuya mo! Si Maxine! Tinatago ang kilig! Alam nyo kayo, puro talaga kayo panunokso, no? Nakakalimutan nyo na yata na nasa ospital tayo. Nandito tayo para bisitahin yung mama ni Jo. Hindi naman porket nasa ospital, bawal na magkatuwaan, no? Oo nga. Masyadong pa-serious tong si Maxine. Kunwari pang hindi kinikilig sa sinabi ni Bri. Oops, ay sorry, si Arma tumatawag. Sagutin ko lang saglit Go, go. Swerte naman ang isang friend namin dyan. Sinasamahan pa ng boylet niya hanggang dito. True, mapapasana all na lang talaga tayo. Hay nako, ayan na naman po sila sa panunokso nila. Pero seryoso girl, na-appreciate namin yung effort niya na samahan ka dito sa amin. Oo nga. Meaning, interesado din siyang makilala kami bilang friend mo. So I think, it's safe to say na seryoso talaga sa'yo si Bri. Ang tanong, nanliligaw na ba siya sa'yo ha? Hindi pa eh. Yun lang. Sinabi ko na rin naman sa kanya na hindi pa ako ready na mag-entertain ng manliligaw. At bakit? Bax, months pa lang nung lumipas simula nung nag-break kami ni Ken. Syempre sariwa pa yung sakit. Mahirap namang magpapasok ng bagong tao sa buhay ko kung hindi pa ako fully healed, di ba? Sa bagay, may point. Pero girl, huwag mo nang patagalin yung healing process mo ha. Bahala ka, ikaw din. Pag napagod niyang si Bri kakaintay, baka manghinayang ka sa huli. Sinusubukan ko naman. Kaso, hindi naman ganun kadali yun. Ang tagal na din nung naging relationship namin ni Kennedy kaya nasanay din ako na nandyan siya. Okay lang yan. For as long as hindi mo na babalikan yung tao. Madala ka na sa mga ginawa niya sa'yo, Diyos ko. Don't worry, ngayong nandyan na si Bri, siguro naman mas mapapadali na yung paglimot ko kay Kennedy. Sana nga talaga girl. Gustong gusto na naming makita kang masaya. Yung totoong masaya. Sorry talaga, Maxine Hindi na kita nahatid pa uwi. Nagka-emergency kasi sa bahay eh. Okay lang yun, no worries. Kumusta naman mama mo? Medyo okay na rin naman. Hindi lang pala nakainom ng maintenance. Nice. At least, okay na siya ngayon. Go na, asikasuhin mo na muna siya. Chat mo na lang ako later kapag okay ka na. Nandito na rin naman ako sa bahay eh. Sige, salamat talaga sa pag-intindi, Max. Later na lang. Okay, bye. Max? Ken? Hi! Anong ginagawa mo rito? Matagal na kasi tayo hindi nakakapag-usap eh. Nablock yung FB ko kaya hindi na kita ma-chat. Hindi mo naman kailangan mag-explain eh. Baka kasi makalimutan mo na nandito pa ako eh. Ken, Gusto ko lang naman sabihin na hindi pa rin kita nakakalimutan at saka ipapaalala ko lang din na hindi pa ako sumusuko sa paghingi ng sorry sa'yo. yun lang ba yung gusto mong sabihin? At saka hindi na muna ako mangungulit, Maxine. Ayoko rin na mas lalo ka maumay sa pagmumukha ko eh. Buti naman. Pero magpaparamdam at magpapakita pa rin ako sa'yo from time to time para hindi mo makalimutan na naghihintay lang ako na mapatawad mo ako. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo at alam ko rin na kailangan mo na mahabang panahon para mawala yung sakit na binigay ko. Sana maging okay din ang lahat, Maxine. Sana makabalik pa tayo sa dati. Gagawin ko ang lahat para mangyari yon. Kahit paunti-unti. Alam kong matututunan mo rin akong patawarin. Maghihintay ako kahit matagalan pa. Yun lang ba yung gusto mong sabihin? Oo, yun lang muna. Salamat sa pakikinig ha. Kahit papano,
Alam kong hindi mo pa rin tuluyang sinasara yung pintuan mo sa akin. Mauna na ako. Bye. Nako. Okay na ako eh. Kennedy was already a thing in the past. Halos nasa 100% na ako ng paglimot sa kanya. But all of a sudden, magpaparamdam siya na parang wala siyang malaking atraso na nagawa. And it's hard na labanan yung pagbalik ng alaala. Yung sakit. And even the love that I used to feel for him. It's easier said than done. Palagi tayong nakaka-receive ng judgment na ang tanga-tanga mo naman, ang rupok-rupok mo, and minsan nagiging subject pa ng mga memes o katatawanan. At yung mga judgment na yon only add up to the suffering. Yung feeling na nasasaktan ka na nga, nakikipaglaban ka na nga sa sakit tapos nadjudge ka pa. I made every effort to forget about Kennedy at desidido akong kalimutan siya. Kung kinakailangang ibuhos ko lahat ng oras ko sa work at kay Bri, gagawin ko. Itinuloy ko kung ano mang meron kami ni Bri with the hopes na matulungan niya akong makalimot completely. Yun na lang ang bukod tanging nasa isip ko noon, ang makalimot at mag-umpisa ng panibago kung kinakailangan. Hello, Bri? Nandito na ako sa food court. Saan ka banda? Nandito kami sa may Shumayan. Kayo? Sinong kasama mo? Nako, ipapakilala ko siya sa'yo mamaya. Wait ka namin eh. Okay, sige. Hi. Ayun, dumating ka rin. Sorry natagalan, ang haba ng pila kanina sa counter eh. Okay lang. By the way, si Daph nga pala, friend ko. Daph, si Max, yung kinakwento ko sa'yo. Hi Max, nice meeting you. Nice meeting you din. Upo ka na, Max. Thank you. May gusto ka bang food? Hindi wala. Busog pa ako. You sure? Ikaw, Daph. Yung dati na lang, yung favorite natin, yung palagi nating ino-order. Yun na naman? Wala na bang iba? Hay nako, para namang may gusto ka pang iba. Sa bagay. Sige, yun na lang. Wait lang, Max ha. Iwan muna kita kay Daph. Sure. So, gano'n na nga kayo katagal magkakilala ni Bri? Almost 6 months na din. I see. Saglit pa lang naman pala. Kami kasi matagal nang magkakilala. Magkapit-bahay kasi kami simula pagkabata. Akala nga ng mga parents namin magkakagustuhan kami eh. Well, actually, I find him cute naman. Kaso ewan ko ba dyan kung bakit hindi pa nagtangkang manligaw sa akin. Ay, sorry. Ano nga pala meron kay ni Bri? Friend lang naman kayo, right? Nothing special or anything? Ano bang kwento niya sa'yo? Ang sabi niya office mate daw kayo na naging friends. Yun lang? Yes. Okay. Ay, oh my God, nasa bag ko pa pala tong wallet ni Bri. Naku, hindi makakapagbayad yun sa counter. Nasa iyo yung wallet niya? Oo, ganun kasi kami. Sanay kaming magpahawak ng gamit sa isa't isa. Anyway, isusunod ko lang to sa kanya ha. Wait lang. Okay, go. Ano naman ngayon kung may friend siyang babae? Friend nga, di ba? Ibig sabihin, nothing special. Kaso, magkakilala na raw sila simula pagkabata pa. Tsaka, ang dami nilang bagay na napagkakasunduan. Yung mga favorite nilang food. Tapos, nagsishare pa sila ng mga gamit. Alam mo yun? Well, kahit ano namang gawin nila, if it's purely platonic, hanggang doon na lang yun. Kung nasa iyo naman yung special attention ni Bri, di ko pa rin yung winner. Ang problema, sabi ni Bri kay Daph, friend niya lang daw din ako. Ay, yun lang. Tapos, ang pakilala niya kay Daph, friend niya din.
Paano kung may something special din sila, tapos itinatago lang niya sa term na friend, 'di ba? Alam mo, feeling ko nag-overthink ka lang din eh. Kasi kung totoong matagal na silang magkakilala at may gusto si Bri kay Daphne, edi sana matagal na siyang nanligaw doon. Paano kung naghihintayin lang sila? Paano kung tamang tiyempo lang yung kailangan nila para, alam mo na? Ay nako, huwag ka nga masyadong mag-isip ng negative dyan. Ewan ko, Jo. Pero, nasasaktan kasi ko eh. Ha? Bakit? Seryoso ka? Oo eh. Parang bumabalik na naman ako sa feeling na kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. Napapatanong ako na hindi pa ba ako sapat? Ang hirap, Jo. Kung kailan, unti-unti ko nang binubuksan yung puso ko para sa iba. Saka pa ako makakaramdam ng ganito. Ang hirap pala. Masakit na yung naranasan ko kay Ken. Pero, mas masakit pala na mararamdaman mo na naman yung parehong sakit. Pero sa ibang tao naman. Sa part na to, sigurong maraming maiinis sa akin. I may be jumping to conclusion or baka okay ako mag-react sa nakita ko. Pero nasaktan ako nung nakita ko yung genuine connection nila ni Daph at Bri. Para bang they're made for each other. Suddenly bumalik yung feeling na kinukumpara ko na naman yung sarili ko sa iba. Yung tipong parang ako pa yung hadlang sa love story ng ibang tao. And it hurts big time. I don't know kung ako lang ang nakakaramdam nito pero mas masakit pa pala yung pain na nagbabalik from the past kumpara sa panibagong form of pain. And what I witnessed, I can't help na yun ang maramdaman ko. All the while I thought, naramdaman ko na kay Kennedy yung pinakamasakit o pinakamalalang sakit na mararamdaman ko sa buong buhay ko. Pero mas mahirap pala yung makaramdam ka na naman ng parehong sakit pero sa ibang tao naman. Feeling ko pinaglalaroan ako ng mundo and I hate that feeling. So guess what I did? Nag-explore ako ng ibang options. So, paano? Dito na lang? Thank you sa paghatid. No. Thank you. Thank you sa pagpahig na lumabas tayo. Walang anuman. Maxine, alam ko medyo naninibago or naiilang ka pa. Huwag ka mag-alala. Normal lang naman na maramdaman mo yan eh. At saka, hindi naman ako nag-e-expect na biglang okay agad ang lahat, di ba? Masaya na ako na kahit pa paano binuksan mo ulit yung pintuan mo para sa akin. Or at least, nakinig ka man lang sa mga gusto kong sabihin. Pero, Kennedy, wala pa akong maipapangako sa'yo ha. Hindi ko pa sure kung mapagbibigyan ko yung pakiusap mo na makipagbalikan. Okay lang yan. Ngayon lang naman yan eh. Gagawin ko ang lahat para magtiwala ka ulit sa akin. At sisiguraduhin ko, hindi mo na ulit pagsisisihan yung pagkakataon na ibibigay mo sa akin. Sige na. Medyo gabi na rin eh. Kailangan mo na magpahinga. Next time na lang ulit tayo mag-usap ha. Bye Maxine. Good night. Max, ba't mag-isa ka lang kumakain? Wala naman. Sinasanay ko lang yung sarili ko. Sinasanay? Bakit? Wala. Huwag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Okay. Max, kumusta ka? Okay naman. No, I mean, kumusta ka? Yung totoong kumusta? Ang tagal kasi nating hindi nakapag-usap eh. Okay nga ako. Bakit?
Parang pakiramdam ko hindi tayo okay. Ang tanong mo lang naman is kung kumusta ako, di ba? Okay ako. Pero yung tayo, I don't know. Bakit, may problema ba? Wala. Ang dami ko ng chat sa'yo na hindi mo pa nasisin hanggang ngayon. Gusto kong isipin na baka busy ka kaya ganun. Kaso, pati sa personal, ang tamlay mo kausap eh. Bri, pwede bang pwede bang stop muna natin kung anong meron tayong dalawa? Ha? I mean, yeah, wala namang tayo. Pero lumalabas-labas naman tayo. We're seeing each other as more than friends. Pwede bang hanggang dun na lang muna? Stop na muna natin dun. Bakit naman? Maraming dahilan, Bri. Ayoko na sanang pag-usapan. Pero di ba deserve ko namang malaman kung bakit? Okay. Magiging honest ako sa'yo, Bri. Sa totoo lang, nasaktan ako nung ipinakilala mo sa akin si Daph. Si Daph? Bakit? Anong meron? I don't know. Ewan ko. Pero nararamdaman ko na may something special sa inyong dalawa. Something special? Or at least sa kanya. I think may gusto siya sa'yo. Okay, so? And to think na mas marami kayong pinagsamahan at mas marami kayong time na magkasama, mas madalas niyong nakikita ang isa't isa. Ewan ko, parang may part sa akin na nasasaktan. So, wait. Nagsiselos ka? Yun ba yung ibig mo sabihin? Nasasaktan, Bri. Magkaiba yung nasasaktan at nagsiselos. Kasi in the first place, wala naman akong karapatan na magselos. So, bakit ka masasaktan? Ewan ko. Siguro kasi napapatanong na lang ako bigla na ano namang panama ko kay Daph, mas matagal na kayo magkakilala. Minsan, napapaisip na nga lang ako na mas bagay kayo kasi mas kilala nyo ng isa't isa. Pero ikaw yung gusto ko. Hindi sapat na gusto mo lang ako, Bri. Mas compatible kayo ni Daph. At ayokong pumasok sa kompetisyon na alam kong talo na ako sa umpisa pa lang. Ayokong maramdaman ulit yung feeling na ikumpara yung sarili ko sa iba. Kasi galing na ako dyan eh. At sobrang sakit. Nakakababa ng tingin sa sarili. Max, kaya ko namang iwan si Daph eh. Kaya ko siyang iwasan kung gusto mo. Kahit iwasan mo siya, Bri, hindi pa rin maaalis sa akin na isipin kung paano kung naging kayo? Paano kung hindi ako pumasok sa eksena? Baka mas masaya kayo. Nagigets mo ba ako? Pasensya ka na, Bri, ha? Pero yun na yung desisyon ko. Gusto ko nang tapusin yung sa ating dalawa. Kesa naman magbaka sakali ako at sumugal. Pero habang buhay naman ako mapapraning at nasasaktan. Sorry, Bri, ha? Sorry talaga. Pero sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko nakakayanin na masaktan ulit ng isang tao. I'm giving everyone the license to judge me. Tatanggapin ko, isang napakalaking katanghan ang balikan ko ulit ang taong nanakit sa akin ng paulit-ulit. Pero kahit naman anong sabihin nyo, okay lang sa akin. Hindi na masakit. Kasi naramdaman ko na ang pinakamasakit na pakiramdam. And nothing compares to it. At yun ay yung feeling na masaktan ka ulit after opening yourself up for a new person. Mas gugustuhin ko na lang sigurong masaktan ulit sa parehong tao na nanakit sa akin dati. At least I already know what to expect. Masasaktan na rin lang ako, siguro doon na lang sa taong may immunity na ako. Tanga man pakinggan, pero practical.